When you worry too much, baka sobra ka ng pakikinig sa balita. Bad news. Yung makinig sa balita, manood ng primetime TV, garantisado lulungkot ka. Kung hindi ka man mawala ng ganang kumain dahil oras ng hapunan. Babae, tinadtad, sinigan, inilagay sa drum, nilagyan ng semento, hinulog sa dagat. Gusto nyo bang panghimagas yan sa inyong paghahapunan? O kaya appetizer, kung late kayo wala kayong mapapala kapapanood yan. Hindi nyo naman kailangan malaman. Nananakot lang para bumenta. Siyempre, because bad news is good news in journalism. Ibig sabihin, papansinin ng tao. Pag nagpapakinig ka sa mga El Nino, La Nina na yan, mga earthquake, takot ang aabutin mo. May magagawa ka ba dyan? Ikaw ba si Bernardo Carpio? Sige, pigilan mo ang paggalaw ng lupa para huwag lumindol. Kaya mo ba yan? So yan ang mga takot na hindi mo naman kailangang entertainin. Kasi wala ka naman magagawa tukol dyan. Kaya manalangin ka. Yan sabi, pray, pray, pray. Siyempre, marami pang nananakot ay padami na ng padami ang tao sa mundo. Actually, pag nag-aeroplano kayo, makikita nyo, ang dami pang lupang walang laman eh. Nagkakagulo lang yung mga tao sa mga bayan-bayan at crossing. Pero ang dami pang maluwag. Napakarami ka lang siksikan kasi because of the imbalance ng economy. Natatakot ang mga tao na mauubos na daw ang langis. Actually, mga daang taon pa yan bago maubos. At hindi pa nga nauubos, nakaka-invento na ang tao ng mga bagong alternative sources of energy. Ang tao kasi fearfully and wonderfully made by God. We were made wonderfully. People will find a way as life finds a way. Sabi niyo ba, papangit na ang buhay? Hindi totoo yun. Tingnan nyo lang ang cellphone na hawak nyo o nasa bag nyo, malalaman nyo umasenso ang buhay. Nung araw, mayayaman lang ang mga may telepono. Yung halos gumapang ka sa lupa, kumatok, pwede po bang makitawag, Mrs. Cruz? Di ba? Dahil sila lang ang may telepono, siya naman may rollers pa. Mamaya! Ngayon kahit balot vendor, may cellphone. Hindi pa ba yan asenso ng humanidad? Ang mga pharaoh, ang mga Roman emperors, ngayon nahuhukay mga bangkay nila, simpleng abscess lang ng bagang namatay. Appendicitis namatay. Ngayon, routine na lang yan. Diba? Routine. Ang dati nating presidente, Manuel Quezon, namatay sa tuberculosis. Ngayon, nagagamot na yan. In other words, nag-i-improve ang science, nag-i-improve ang technology, natututo tayo ng green architecture, green lifestyle. Sabi natin, parumi ng parumi ang mga ilog, buti pa ng araw na malilinis ang ilog natin. Lilinis din yan kasi magigising din tayo sa katotohanan na walang kwenta ang maruming ilog. Yung dating kerumi-ruming ilog sa Singapore, ngayon, ang linis-linis na, ang dami na uling isda. Ganon din naman sa Stockholm, sa Sweden. Sa gitna ng city, ang linis ng ilog, may mga nangingisda at kinakain nila yung isda. Dati daw yung parang Pasig. In other words, ang tao kasi natututo. Matututo, mag-a-adjust tayo eh. Nagkakaroon ng maraming research sa siyensya. Hindi ba kahit nga ngayon 10, mukhang 30? Napapahaba ang kabataan para mag-enjoy pa ng maraming bagay. Yung mga kulot ngayon, gusto mo tuwid ang buhok mo, bukas tuwid. Gusto mo kulot uli next week, kulot. Maraming nagagawa ang tao. Ang pagkain, nung araw nga, bago ka makakain ng palitaw, kailan magigiling ka pa ng malagkit, mga 3 oras mong ginigiling-giling sa bato. Ngayon, punta ka sa Via Mare, mamimili ka ng lahat. Parang piyesta araw-araw. Maraming tao nung araw, pagka piyesta lang nakakakain ng lechon. O kaya ng karne. Kasi hindi naman available. Pero ngayon, pipiliin mo pa. Puro leg ba? Puro likod? Puro napipili. Ang trend ng buhay, pag tinan nyo mga kapatid, papaganda. Huwag kayo nawawala ng pag-asa at huwag kayo nagpapalungkot dyan. Kasi God is in control. Ngayon, pag nagpapakinig kayo din sa mga prophet of doom, sa sobrang prophecy, lulungkot din kayo. Diba? Ang alam natin, ang ending ng lahat ng prophecy, darating ang Diyos o babalik tayo sa Diyos, kung alam man ang mauna doon, yung pa rin ang tunay na ending, no matter what the detail. Kaya ng ating dapat bigyan ng pansin. We romance the past too much. Laging the good old days, the good old days. Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 7:10, do not say, why were the old days better than these? For it is not wise to ask such questions. Huwag kayong magdrama-drama, lagi yung hinahanap yung kahapon ng araw. Yung nung araw, nasasakay ka halimbawa sa bus, talagang yung buhok mo hinila na ng lahat ng hangin bago ka makarating sa Maynila. No? Yung the good old days ba yun? Na para ka magkaroon ng ice cream, gagawa ka? Good old days ba yun? Marami tayong hindi ina-appreciate sa present. Sa accomplishment ng humanidad at ng kabihasnan.
because we romance the past too much. When you romance the past, you will be sad. When you worry about the future, you will be afraid. You know what God wants you to do? Enjoy the day. Enjoy the moment. Yan ang payo ni Jesus. Sabi niya, do not worry about tomorrow. Tomorrow will worry about itself. Let the day's own trouble be sufficient for the day. Yung iba naman, kaya nagwo-worry, sobrang daming alam. Kaya ang sabi sa Ecclesiastes 7:16, do not be over-righteous, neither be over-wise. Why destroy yourself? Habang marami kang nire-research, maraming inaalam na hindi mo naman talaga kailangan sa pang-araw-araw na buhay mo, dadagdagan lang ang alalahanin mo. And sometimes, even in religious studies, ganyan yan. Marami ngayong mga TV networks nagpapakute para makakuha ng audience, mapanood. Walang ginagawa kundi siraan ng Diyos, siraan ng Biblia, guluhin ang pananalig ng mga nananalig. Tapos pag naman nanood ka ng nanood, nakinig ka ng nakinig, ang ending mo ngayon, malilito ka. Hindi ka ngayon makatulog. Anong bunga nun sa'yo? So huwag mo nalang panoorin. Tahimik ang pananalig mo. Peaceful ka. That is a gift from God. Do not permit the enemy to disturb you. Kaya sabi, why destroy yourself? Don't be overwise. Alam niyo yung pagiging wise? It's a very difficult and a very high calling. Kaya mga tinatawag ng Diyos na maging mga philosopher, maging mga prophets, maging mga mangangaral, mahirap yun. Kasi pag lumalalim, tumataas ang iyong alam, nagiging vulnerable ka to so many anxieties and fears. You become vulnerable to a lot of isolation and sadness. Kaya nga yung mga tinawag ng mga special people to be God's channels of blessing and wisdom to others and to the multitudes. That's why we privilege them with respect. We privilege them with a lot of things. Kasi ang pwede lang nating isukli sa ating mga propeta, sa ating mga mangangaral, sa ating mga philosophers, ang pwede lang nating isukli sa kanila, pagmamahal, pag-ibig, pagrespeto, kasi dinadanas nila ang maraming hindi na natin dinaranas. Sa kanila ibinubunyag ang mga malalalim, mahihiwaga at mahihirap na mga bagay para maipaliwanag nila sa mga ordinary mortals like you and me. Kaya mahirap yan. Marami sa mga propeta, marami sa mga great artists, marami sa mga great achievers, great thinkers are tormented by their spirits and in their spirits. Kasi they become sensitive to many things. Kaya napakasarap ng buhay ng mga taong regular lang. Kung minsan naiinggit ka doon sa sobrang dunong, sobrang galing, kaya mo bang buhatin ang bigat ng karunungan? Mahirap yon. Yung may ipabigay sa iyo ang Diyos, sasabihin ng Diyos, ipamigay mo na yan dyan sa mga tao, hindi siya madali. Kaya kung minsan may eccentric behavior, no? Yung mga great artists na hindi nauunawa ng mga karaniwan tao. Basta tayo mga kapatid may hindi nauunawa, huwag nyo i-judge. Sikapin nyo unawain, at kung hindi nyo man lang maunawaan, at least leave it alone. Huwag nyo siraan, huwag nyo pintasan, kasi hindi nyo alam. At pasalamat kayo at hindi kayo yun. Ngayon, we avoid extremes. Because extreme behavior and extreme thinking also leads to a lot of worry. Ecclesiastes 7:18, the man who fears God will avoid all extremes. Gumigitna ka lang, bumabalansi ka lang, para tahimik ang buhay mo. Ecclesiastes 12:12, be warned, my son, of making many books there is no end, and much study wearies the body. Lalo ngayon, ang daming choices. Nung araw, 3 lang ang channel sa TV. Ngayon, daan-daan ang channel. Ang dami mong choice. Kaya wala ka ng mabuong programa. Marami ka kasing choice. Nung araw, pagkahapon, basta mga aninong gumagalaw. Yun lang ang mapapanood mo. Mga lumang pelikula. Wala ka ng maraming choice. Kuminsan, tahimik pa yun eh. Umorder ka sa restaurant ng tea. Nung araw, pag umorder ka ng tsa, etong tsa. Ano pong tea? Ang daming tea. Alam niyo, mamahit 100 yung papapiliin sa inong waitress. Pagkatapos papapiliin ka pa kung hot o cold. Tapos papipiliin ka pa kung natural o ganito. May sugar o without. Pag may sugar, natural sugar, coco sugar. Ang dami pang sugar. Huwag na nga, tubig na lang. Ang daming choices ng pati ng soft drinks. Gumugulo tuloy. Bakit natin ito binabanggit? Mga kapatid, kung tahimik na ang inyong kalooban sa pananalig niyo sa Panginoon, huwag niyo nang guluhin ng kung ano-ano pa mga ideya. Walang mapapala. Ang kaluluwang palipat-lipat, papalit-palit.
Sabi ni Solomon, tigilan nyo na yung kababasa sobra. Sabi ganon, mapapagod ka lang, matutuyo ang iyong lakas. Sabi ganon, hindi matatapos yan. Ang ending din naman, haharap ka sa Diyos eh. Kaya kung tahimik ka na, payapa, huwag ka nang pagulo pa. That's why prophets and philosophers and thinkers and teachers are burdened. And the only thing we can give them is to privilege them with respect. Sabi sa Ecclesiastes 5:12, the sleep of a laborer is sweet. Read laborer as simple man. No? Yung unscholarly man. Sabi ko nun, mas madaling sumaya pag mababaw ka. So huwag mo nang masyadong laliman. Kasi baka walang humukay, para kang nagtago na walang naghanap, lalabas ka rin, mahirap. Pag may mga mababaw dyan, so, ang saya naman nila, mabuti pa sila. No? Yung konting, ay hangin, hangin lang, tumatawa. Kesa naman ang tali-talino mo, wala na makapagpatawa sa'yo. Mas mahirap.